You kiss? Sandy said, pronouncing each word slowly. Kayo ni Ronan? Isang marahang tango ang isinagot ni Laurel. Inamin niya sa kaibigan ang nangyari. Pero hindi kasali ang kissing nila ni Ronan sa Tagaytay. Iyon lamang eksenang kinukuhanan sila ng litrato ng lola nito. She was confused and she wanted some answers. Laurel, ano bang ipinakain ng lalaking yun sa'yo? Sandy pushed aside her cafeteria tray and leaned over. Humugot ng malalim na paghinga si Laurel at nilaro ng tinidor ang pagkain sa tray. I don't know, she said helplessly. Paano si Ricky? Sino ba talaga ang gusto mo? How's your date with him last Sunday night? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan. Hindi nga natuloy eh. But why? Dahil ba kay Ronan? Kayo na bang dalawa? Umiling siya. Ricky postponed our date sa Sabado night na raw at 6. May importanteng bagay siyang inaasikaso. I didn't bother to ask him what. The time we needed him most, Sandy said really, para sana makumpirma mo ang talagang damdamin mo. Alright, both guys are good looking in a different way. Pero wala akong crush kay Ricky. Well, all of a sudden, I developed this certain admiration for Ronan. It started on the day at the corridor. Kung ako ang kinindatan niya sa halip na ikaw, I would have fainted. Pero talaga namang ganoon, di ba? Psychological iyon. Girls usually fall for bad guys. At iyon ang ayokong mangyari sa'yo, Laurel. Make your first an unforgettable one. Ronan's my first kiss and I don't think I can forget it. Sandy rolled her eyes. Kapag naging mag-boyfriend na kayo ni Ricky, hindi mo na maaalala iyon. Si Ricky ang mangingibabaw sa isip mo. She really hopes so. Paano kung ikaw ang niligawan ni Ronan? She challenged. I'd be a hypocrite kung sasabihin kong tatanggihan ko siya pag-amin nito. But you know I can handle guys like him. Hindi tulad mo. You're so innocent and so naive. Not that I hated myself for what I am doing. But this is me, Laurel. Magkaiba tayong dalawa. And I'm pretty sure you died of a broken heart sa sandaling malaman mong mali ang lalaking ginusto mo. And I've talked to Ronan's ex. Wala siyang masabing mabuti. Laurel smiled dreamy. Hindi ko kinakampihan si Ronan, Sandy. But we've perhaps judged him wrongly. Dahil lang sa rumors na kumakalat sa campus. I've met his family. They're very decent people. So then, bakit nakahiwalay siya sa mga parents niya? Taga saan ba talaga ang pamilya nila? At bakit sa talyer mismo siya nakatira? Hindi sumagot si Laurel. She had not had the chance to ask Ronan where his family came from. May isang kwarto sa itaas ng 5-star auto shop at iyon ang inuokupa ni Ronan. Perhaps along with some mechanics. Nabanggit na iyon sa kanya ng binata nang tanong niya kung saan ito nakatira. He was just being practical. He works there at malapit iyon sa eskwela. I don't think so. Kontra ni Sandy na sinabayan ng iling. Have you ever heard of the word black sheep? Muli hindi agad nakasagot si Laurel. Pumasok sa isip ang sangdaling ipinakilala siya ni Ronan sa mga magulang nito. His father was polite when he shook his hand. Pero nakita niya ang matalim na tingin na ipinukol nito kay Ronan. In fact, hinila pa si Ronan ng ama nito sa isang sulok. At alam niya sa anyo ni Ronan ang sulyapan niya ito'y pinagagalitan ng ama. I don't know what to think anymore, Sandy. Naguguluhang sabi niya. Kung ang grandmother ni Ronan ang maririnig mo, Ronan's the best grandson. You know how grandmothers are. Sa lola ko nga'y ako ang pinakamabait na apo sa buong lupa. Aawayin niya si mami kapag kinagagalitan ako. Laurel moaned, closing her eyes tightly. So, what do you suggest I do now? Ibalik mo sa dati ang lahat, Laurel. Nung hindi mo pa nakatagpo si Ronan, it's easy to do dahil crush mo pa rin naman si Ricky, di ba? Alanganing tumango ang dalagita. Gumuhit sa isipan ang gwapong mukha ni Ricky. Her idea of a perfect boyfriend. She smiled. Yeah, good. At itanong mo sa isip mo ang uri ng barkada ni Ronan. Sa pagkakaalam ko'y malapit nang makick out iyong Homer at iyong barkada naman niyang science major
ay nasuspinde dahil sa muntik ng masunog ang lab sa kalokohang ginawa sa experiment. Gusto niyang sabihin kay Sandy na mga barkada ni Ronan iyon, hindi ito mismo, dahil hindi iyon ang nakita niya sa 2 araw na nagkasama sila. Pero sapat na ba ang 2 araw para makilala ang isang tao? A naging little voice told her. Napailing siya at iniba na ang usapan. Dadaan ako sa grocery. Sasamahan mo ba ako? Napangiwi si Sandy. Nasa amin ang mga pamangkin ko, nag-day off ang yaya. Laurel smiled. Sige, dadaan ako mamaya sa inyo. Papasalubungan ko ng chocolates ang makukulit na iyon. Where exactly are we going? Tanong ni Laurel kay Ricky nang lumampas na sila sa mall at sa ilang burger chain. Sa bahay namin. Nag-bake si Mami kanina ng chocolate mousse. Ricky turned to her and smiled. She smiled back. Ipakikilala siya ni Ricky sa mga magulang nito. She sighed. Ricky's a decent man. At tama ang ginawa niyang sundin ang sinabi ni Sandy na tuluyang huwag isipin si Ronan. Anyway, si Ricky naman talaga ang unang gusto niya. Ginulo lang ni Ronan ang buhay niya sa loob ng 2 Sabadong magkasama sila, all because of that case. Napapitlag siya nang ilagay ni Ricky ang kamay nito sa balikat niya at bahagya siyang hinapit. Napatingin siya rito and he was smiling at her. She tried to smile back, willing him to remove his arm from her shoulders. Subalit na natila roon ang kamay ni Ricky at hindi naman niya magawang kumibo, not even when he was squeezing it lightly. Nang maramdaman niyang halos dinadama na nito ang ibabaw ng dibdib niya, tinangkang tanggalin ni Laurel ang kamay nito. Subalit hindi na niya kailangang gawin iyon dahil mula sa tagiliran niya may nag-overtake na sasakyan at napilitan si Ricky na alisin ang kamay sa balikat niya para magkambyo. Nakahinga ng maluwag si Laurel. At ilang sandali pa ay pumapasok na sila sa subdivision kung saan ito nakatira. Inikot ni Laurel ang paningin sa malaking kabahayan. Doble iyon sa bahay ng kuya niya at totoo namang marangya ang mga kasangkapan. Pero kung papipilian siya ay ang bahay pa rin ng kuya niya ang gusto niya at ang bahay nila sa Trinidad. Homey ang atmosphere niyon at ang mga kasangkapan nila ay hindi tila pang display sa isang malaking furniture house at nakakahiyang upuan, katulad ng nakikita niya sa paligid. It was a huge house subalit tila walang nakatira, maliban sa maid na tinawag ni Ricky upang dalhan siya ng maiinom. Nasaan ang magulang ni Ricky? At bago pa madagdagan ng mga katanungan sa isip niya ay natanaw niya si Ricky na bumaba sa malaking hagdan. Nakahubad na ito maliban sa suot na bikini trunks. Nainip ka ba? Nakatawang tanong nito. Iniabot sa kanya ang hawak. Here, you can change in the guest room. Itinuro nito ang silid. Ano ito? Iniladlad niya ang two-piece swimsuit. Bikini, what else? Let's take a swim. Mainit eh. At saka gusto kong ipagmalaki sa iyo ang pool namin. 4 na buwan pa lang mula nang gawin iyan. Pero baka gabihin tayo, Ricky. She protested. I thought this would be just a dinner date. Of course, we'll have a dinner later on. Nagpahanda na ako sa cook. Inakay siya nito patungo sa guest room. And don't worry, I'll take you home before 9. Ang parents mo, wala sila, Laurel. Wika nito at niyuko siya smiling at her. Nasa Maynila. Mamaya pang hating gabi ang uwi ng mga iyon kung hindi man bukas. Binuksan nito ang pinto ng guest room at banayad siyang itinulak papasok. Hurry up, hihintayin kita sa pool. It's on the left side of the house. Nang makapasok siya ay kinabig pasara ni Ricky ang pinto. Mabilis niyang inilak iyon. Wala sa loob na tinitigan ang panligo. Iniladlad iyon. Pagkatapos ng ilang sandaling pagdidili-dili nagsimula siyang maghubad. It was no big deal. Maglulunoy lang sila sa pool. Ang ipinag-aalala lang niya ay tila maliban sa mga katulong na hindi naman niya nakikita ay sila lamang ni Ricky ang nasa bahay na iyon. But he promised to take her home before 9. 8:30 ang curfew niya sa Kuya Ben niya. Kung malilate siya ng kaunti ay hindi naman siguro magagalit ang kapatid. Lumakad siya patungo sa tagilirang bahagi ng bahay kung saan tinukoy ni Ricky ang kinaroroonan ng pool. Kumunot ang noo niya nang makitang hindi gaanong naiilawan ang poolside.
Ang liwanag ay sa dalawang kanto ng bahay mismo nang gagaling. At dahil hindi pa naman kadiliman ay natatanaw niya ang pagbabalik-balik ni Ricky sa katamtamang laking swimming pool. Marahan siyang humakbang patungo sa gilid ng pool. Sa paglangoy ni Ricky pabalik ay natanawan siya. Mabilis nitong nilangoy ang gilid ng pool kung saan siya nakatayo. Sa mga mata nito ay naroroon ang hindi itinatagong pagnanasa. Hindi ako nagkamali ng pagpili ng panligo. You more than just give justice to that bikini, Laurel. Laurel smiled pleased at the compliment. At nang lumusong siya sa tubig, ay agad na pumaikot sa bewang niya ang mga braso ni Ricky. I've waited this moment for a long time, Laurel. Wika nito at kapag huway yumuko at inangkin ang mga labi ng dalagita bago pa man siya makakilos. Manghang na pasinghap ang dalagita. Ricky was kissing her full mouth. Ni hindi niya makuhang igalaw ang mukha. She kept her eyes closed tightly. Naturally, guys kiss differently. At gusto niyang ibigay ang pagkakataon kay Ricky na hagkan siya. If that would erase the memory of another guy's kiss. And she wanted to kiss him back, subalit hindi niya magawa. Angkin ni Ricky ang buong bibig niya at his teeth were hurting the inside of her mouth. Then his free hand went underwater. Mariing pumailalim iyon sa bikini top niya. Laurel gasped sharply. At bago pa tuluyang makapaloob ang kamay ni Ricky sa bikini top niya ay nagpumigla siya at mariin itong itinulak. Pagkatapos ay mabilis na lumangoy palayo rito. Huminto siya 2 dipa mula rito. You shouldn't have done that, Ricky. Wika niya. Bahagyang humihingal sa ginawang paglangoy at sa kaba na sana'y gagawin ito. He smiled, his eyes hooded. And why not? Sagot nito at lumangoy patungo sa kanya. I like you. You know that for a long time. At gusto mo rin naman ako, di ba, Laurel? Nalilitong sumagot ang dalagita. Yes, but... There's no but, honey. Wika nito at nang abutan siya ay muli nitong hinapit ang bewang niya payakap. Atin ang buong bahay, Laurel. Walang iistorbo sa atin at... Ricky was about to claim her mouth again nang mag-chime ang doorbell sa labas. Napalingon sa dako ng gate ang dalawa. Who could that be? Si Ricky sa iritadong tinig. Nakahinga ng maluwag si Laurel. Sinamantala iyon at kumawala. Lumangoy patungo sa hagdan ng pool at umahon. Dinampot ang tuwalya sa upo ang bakal at itinapi sa katawan. Narinig niya ang pagbukas ng gate at mga tinig. Isa roon ay sa katulong na itinuro ang kinaroroonan nila ni Ricky. Hustong nakaahon mula sa pool si Ricky nang bumungad si Vina. Kasunod ang 2 lalaking pangka-teammate ni Ricky sa basketball. Sina Kevin at Larry. What are you doing here? Matalim na tanong ni Vina nang makita si Laurel. Sandali itong napahinto sa paglakad. Kapag kuway mabilis na itinuon ang paningin kay Ricky. What is she doing here? Vina please, si Ricky. Laurel's my guest here. Now if you guys want to join us, grab your trunks. Si Laurel ay nginitian at pinati ng 2 bagong dating na lalaki. Ngiti rin lang ang isinagot ng dalagita. Naiilang siya sa matatalim na sulyap na ipinupukol ni Vina sa kanya. Sorry pare, si Larry. Hindi ko alam na may bisita ka. Niyaya kami ni Vina rito eh. Oh, I don't mind, Larry. Nakangiting sagot ni Laurel. The more the merrier. In fact, after dinner ay ihahatid na ako ni Ricky. Nilingon niya si Ricky upang kumpirmahin ito ang sinabi niya. Subalit hindi ito kumibo at sa halip ay nahuli niya itong tinititigan si Vina. Na para bang may silent communication na namagitan at hindi niya alam. Makalipas ang ilang sandali nakapaikot na ang 5 kabataan sa paligid ng barbecue grill. Si Laurel ay nakapagbihis ng muli and Vina was trying very hard to monopolize Ricky's attention. Subalit sa tuwing sinisikap nitong dumikit kay Ricky, ay laging gumagawa ng dahilan ang binata upang huwag mangyari iyon. At tuwin ay tinatapunan siya ng binata na nagpapaumanhing tingin. Dinner was served in the garden at naging general na ang usapang namagitan. Balita ko pare nagkainitan ng presidente natin sa student council na si Homer at si Sir Gloria.
Sa pagkakarinig ko'y si Homer ang tama. Ano sa palagay mo? Si Kevin kay Ricky. Wala akong alam dyan pare. Hindi ako interesado. Anyway, after dinner I show you my CD collections. Wala pa rito sa Pilipinas ang mga iyon. Pinadala ng sister ko mula sa US. Tinitigan ni Laurel si Ricky habang nagsasalita. Ito ang pinakamahabang pagkakataong nakasama at narinig niya itong magsalita. Mula kanina, kapag ang usapan ay school politics o di kaya mga bagay na nangangailangan ng magandang opinyon ay wala itong masabi. Ricky was her first and real crush, pero ngayon lang niya nakita na napaka-boring nitong kausap. Walang opinyon sa mga bagay-bagay sa paligid, malibang ang pag-uusapan ay ito mismo o di kaya basketball. Nang bigla at mula sa kung saan ay gumuhit sa isipan ni Laurel ang anyo ni Ronan at ang palitan nila ng mga salita, and realized that she'd never been more alive in her entire high school days. They'd never talk anything about school politics, about Ronan's opinion on some important matters, but she was sure she wouldn't get bored with him. Sa dalawang sunod na Sabadong magkasama sila ay lumilipas ang maghapong hindi niya namamalayan. Now she knew she wanted someone who was exciting, witty, mysterious tulad ni Ronan. Sa nakalipas na buong school week ay hindi miminsang nagtagpo ang landas nila ni Ronan, but she purposely snubbed him. Gusto niyang iparating kay Ronan na tapos na ang maikling yugto ng pagkakakilala nila at gusto niyang ibalik sa dati ang lahat. They both kept their sides of the bargain. End of story. Subalit hindi madaling gawin iyon, lalo at si Ronan mismo ang tuwin ay ayaw gawin iyon. Minsang hinihintay niya si Sandy sa bleacher, ay natanaw niya itong dumating kasama ang ilang barkada. While his friends went directly to the court, naupo sa gitnang bahagi ng bleacher si Ronan. Nilingon siya nito, grinned and mischievously blew her a kiss. Nalalo lang niyang ikinainis dahil baka may nakapo na ritong mga estudyante. Sa inis niya ay tinawid niya ang nakapagitan sa kanila at dinuro ito. Get off my back, Ronan, at huwag mo akong bastusin, she hissed. What have I done? He said with fake innocence. Nalalo niyang ikinainis. Pareho nating pinakinabangan ang isa't isa kaya ibalik mo sa dati ang lahat. He was undaunted. Lumapad ang ngisi. With kiss, ako ang unang nakahalik sa mga labing iyan. His eyes focused on her lips with intentional longing. You just couldn't turn your back on that. I already did. It was nothing. Hindi ang uri mo ang gusto kong i-entertain sa isip ko, tandaan mo yan. You really a snob, aren't you? Wika nito. The grin was gone. Ano kaya ang gagawin mo kung halikan kita rito at tingnan ko kung nakalimutan mo na nga? Her eyes grew wide in horror. Umatras ng ilang hakbang. Nilingon ang mga nasa court na ang mga matay curious na natutuon sa kanila paminsan-minsan. You're sick, wika niya. Sinisikap indahin ang pamumula ng mukha. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Irereklamo kita sa engineering committee. Pagkatapos niyon ay halos patakbo siyang tumalikod. Nakahinga ng maluwag ng matanaw si Sandy na parating. At nang minsan na may makasabay niya si Ronan sa koridor ay nakipagsiksikan ito sa mga estudyante at sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang sa kanya ito patungo. Binilisan niya ang paglakad but not after she felt his fingers run down her hair, na kunwari hindi nito sinasadya. And when she was about to glare at him, he was moving back to the crowd. At nung nakaraang Biyernes ay hindi siya sinundo ng kuya niya at mag-isa siyang umuwi. Patawid na siya sa kabilang kalye nang mabunggo siya sa isang pasalubong na estudyante sa gitna ng kalsada. Sandali siyang nalito at nagsalimbayan na ang mga dumadaang sasakyan. Then out of nowhere may humawak sa braso niya at itinawid siya ng maayos sa daan. Huwag kang tatanga-tanga sa daan, sweetheart. Nakakalokong wika ni Rona nang bitawan siya nito pagdating sa sidewalk. At bago siya may masabi ay sumaludo ito at lumakad na palayo. Hey! Bakit ka nakatitig sa tubig? Bulong ni Ricky sa kanya sabay abot ng barbecue. Iniisip mo ba yung ginawa natin bago dumating ang istorbong ito? Bahagya siyang napapitlag doon at nang mag-angat siya ng tingin ay nasalubong niya ang nanlilisik na mga mata ni Vina. She groaned inwardly.
Tahimik na inabot ang barbecue at tumayo. Gusto ko nang umuwi, Ricky. Aniya, it's almost 9. Baka nakaabang na si kuya. Mapapalo ka? Kantsaw ni Venus na sinabayan ng tawa at tumayo rin. Don't worry, Laurel. Kami ni Ricky ang maghahatid sa'yo para naman hindi ka mapalo ng kuya mo kung makitang hindi lang si Ricky ang naghatid sa'yo. She saw Ricky raise his hands in resignation. Subalit hindi niya pinansin iyon. Gusto lang niyang pagtakhan ang sarili. Paanong si Ronan ang laman ng buong kaisipan niya samantalang si Ricky ang kasama niya? At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.